for today's miniserye. At alam mo kung paano kami nagkakilala ng aking apam. At nandito nga ang aking apam sa Washington, USA. Noong mga taon na kami ay nag-iisip kung paano namin makikilala ang isa't isa dahil dito sa cherryblossom.com. Ako, maraming mga taon na kami ay nag-isa at naging malungkot at nanalangin kung paano namin makikilala ang isa't isa. At natagpuan niya ako sa cherryblossom.com. At ako naman ay natagpuan ko rin siya. At nagkatagpo po kami sa cherryblossom.com noong mga taon ng 2006. Noong mga taon na ako ay nag-iisa na iniisip ko, babalik na ako ng Dubai, and I was working sa Kuwait noong mga taon na yun. At umuwi ako ng Philippines para ayusin ang aking visa. Ilipat ang aking working visa from Debenhams shopping mall to hotel and ticketing dahil nag-apply ako. Yes, nag-apply ako as a travel agent from working as a sales lady at Debenhams shopping mall to ticketing office as a travel agent. Nag-apply ako dahil ayaw nilang ilipat ang aking visa sa shopping mall to travel agent. At sabi nila, mag-exit daw ako pauwi ng Pilipinas at doon ko ipaprocess ang aking visa. Pagdating ko sa Pilipinas, sabi nga ay hindi daw ako basta makakabalik ng Kuwait dahil sa Department of Health meron daw nakita sa aking lungs na may problema daw. So, sabi ko hindi naman ako magtatrabaho sa Kuwait ng hotel or restaurant or as a waitress. Magtatrabaho ako sa opisina as a travel agent. Pero ayaw na daw talaga akong matanggap kasi nga dahil sa Department of Health yung nakita sa aking lungs. Pero dala-dala ko na ang visa ko. Meron akong visa, meron akong flight schedule. Talagang ayaw talaga akong pabalikin ng Kuwait. So, nanalangin ako. Sabi ko, Lord, ano ba talaga ang reason kung bakit ako hindi makakabalik ng Kuwait? Dahil meron na akong ticket, meron na akong visa, working visa as a travel agent. Ang kulang na lang yung Department of Health na mag-approve sa akin para makalipad na ako. Nung time na yun, umiiyak talaga ako kasi meron na akong ticket, meron na akong visa. Tapos yun na lang ang kulang. So talagang pinag-pray ko kay Lord. Sabi ko, Lord, ano ba talaga ang reason kung bakit ako hindi na makakabalik ng Kuwait? Kung ano man yung reason mo, ipakita mo sa akin. At kung ang reason mo ay sa ibang lugar ako pupunta, hindi ko alam kung paano. At yun nga ang sabi sa akin ni Nanay Rosing, yung mother-in-law na aking pinsan. Sabi niya, naku, huwag ka mag-alala dahil may plano ang Lord sa iyo. Bakit hindi ka kaya mag-internet? Sabi niya. So, sinubukan ko yung sinabi ni Nanay Rosing sa akin. Sabi niya, may plano ang Lord sa iyo kung bakit hindi ka na makakabalik. Kasi nandun ako sa Pasay, Manila. Nagstay ako doon sa bahay nila Nanay Rosing, sa mother-in-law na aking pinsan. At yun nga ang sabi ni Nanay, ay talaga namang obedient ako sa sinabi ni Nanay at nag-start akong mag-internet. At ayun, nakita ko ang aking asawa at nakita niya ako dahil nagustuhan niya ang profile ko sa Cherry Blossom dahil nakalagay doon na I love Jesus and I am serious and I'm looking for a long-term relationship at gusto ko na mag-asawa and I love the Word of God. At nung nakita ko din ang kanyang profile, sabi niya, I love God and I love the Word of God. Sabi ko, wow, match kami. Sabi ko sa sarili ko. So Lord, tapos pinag-pray ko at sinabi ko sa kanya na kung talagang seryoso ka, tawagan mo ako sa number na to.
At naisip ko 'pag seryoso siya, talagang tatawag at hindi magsasabi na, "Naku, mahal ang long distance." Kasi nung mga taon ng 2006, talagang hindi pa uso yung, Messenger, hindi pa yun ay meron na palang Messenger nung time na yun. Meron, hindi pa yung uso yung alam mo naman, yung long distance lang uso nung time na yun. So, yung card at mahal naman talaga yung long distance. Pero ito, ang na-meet kong, asawa ko ngayon ay napaka-generous niya. Hindi niya iniisip kung magkano o mahal ba ang long distance. Ang iniisip niya lang ay makausap niya ako araw-araw. Talaga namang na-touch ang heart ko kasi, he loved the Lord and he loved the Word of God. So, tugmang-tugma talaga kami dahil parehas kami ng, pananaw sa buhay at parehas kami ng pananampalataya na mahalin ang Diyos at wala mang relihiyon ang makapagligtas sa atin kundi ang, ating pananampalataya sa Kanya. It is our faith and it is the love of the Lord will reign in our hearts. So parehas talaga kami, tugma talaga kami. So pinag-pray ko ng mahigpit kay Lord. That was, November 2006 ko siya na-meet si Antoinette sa Cherry Blossoms. And then December, sabi niya, "Wag ka na bumalik sa Kuwait." Sabi ko meron namang chance na babalik ako ng Kuwait kasi working visa lang ang gagawin ko. So sa working visa na yon, puwede naman akong, mag-visitors visa sa Kuwait, para kasi meron namang mag-sponsor sa akin dahil yung aking, employer ay naghihintay na dahil dala ko nga ang aking, visa at ang working visa at saka ticket, round trip ticket na. Meron na akong round trip ticket. Pero talaga ang Diyos ay mabuti dahil ang aking destination pala ay hindi sa Kuwait. Dito pala sa Amerika ang aking destination. Pero bago pa yan, marami pa kami pinagdaanan na mga problema, na mga pagsubok bago po kami naging, magkami. Talaga namang dumadaan muna tayo sa pagsubok bilang, boyfriend, girlfriend o bilang magiging asawa mo. Dadaan ka sa pagsubok na kung talagang ba siya ay para sa'yo, maghihintay ka. Talaga namang kung ang isang bagay o isang tao ay para sa'yo, ibibigay at ibibigay yan ng Panginoon sa'yo. At walang makapaghadlang sa kanyang plano. So, nung mga araw na yon ng November, tuwang-tuwa ako kasi nakausap ko siya at araw-araw na niya ako tinatawagan. Tapos nung December 2006, sabi niya, "Taga saan ka?" Sabi ko, "Talagang taga Bacolod ako. Gusto ko nga sana umuwi, kaya lang alam mo naman mahirap dito sa Manila, walang trabaho." Sabi niya, "Naku, wag ka na mag-alala dahil papadalhan kita ng ticket pauwi sa Bacolod." Sabi ko, "Hindi mo pa nga ako nakikita, magbibigay ka na kaagad ng pera sa akin." Sabi niya, "Tulong ko yan sa'yo at sa family mo." Sabi niya, "At wag ka nang babalik ng Kuwait dahil hintayin mo ako sa Pilipinas at wag ka na mag-alala, tuwing sahod ko, i-share ko sa'yo ang blessings ko." Naku, napakabuti talaga ng aking, napangasawa. Which is, nung time na yon, ka-internet ko lang siya. So, nagtiwala siya sa akin dahil siguro alam niya na I love the Lord and I love the Word of God, ang mga salita ng Diyos. Nung pinadalhan niya ako ng pera, nung time na yon at umuwi ako nag-flight ako going back to Bacolod. At dun ako nag-Christmas sa sa Bacolod. Ayan, at sabi ko, "Lord, bago 2007, that was midnight ng, New Year's Eve, talagang pinag-pray ko sa Panginoon na, Lord, kung siya ba talaga ang para sa akin, ibibigay mo siya sa tamang panahon." At sinabi ko sa Panginoon na kung siya ang para sa akin, bigyan mo ako ng sign. Ang sign na ibibigay mo sa akin ay kung magkikita kami in person at sasabihin niya sa akin kung para tayo sa isa't isa, if we are meant to be, maghihintay tayo. Kung sasabihin niya yan sa akin, Lord,
yan ay kaloob mo at yan ay will mo para sa akin, itong tao na to. So that was before 12 midnight, New Year's Eve. Talagang lumuhod ako sa Panginoon at pinag-pray ko kasi I was 30 years old nung time na yun. So, sabi ko, ayaw kong lumagpas ng kalendaryo, Lord. Bago man lang lumagpas ng kalendaryo, ako ay makapag-asawa na. Sa awa ng Panginoon Diyos, dumating siya ng 2007. At nung dumating naman siya ng 2007, that was April ng 2007. 6 months lang kami, no? November, December, January, February, March, April. 5 months lang talaga kami nagkakilala sa internet. At nung nagkita kami, wala akong sinabi sa kanya. Nung nagkita kami kung ano yung prayer ko na sign na hiningi kay Lord, yun din ang sinabi niya sa akin. Ang sabi niya in person na kung tayo ay para sa isa't isa, maghihintay tayo. At hihintayin natin ang Panginoong Diyos na siya ang magbibigay sa atin ng tamang panahon. Yun ang sinabi niya sa akin na tandang-tanda ko. Sabi ko, wow Lord, talaga naman, ito na yung sign na hinihingi ko po sa inyo. At saka yung nasa Book of Ecclesiastes na sabi doon ay 2 is better than 1. Kasi pag na-fall yung isa, merong mag-aangat sa kanya. Kaya yun talaga ang word of God na na-receive ko kay Lord. At same din pala sa kanya. Naku, sabi ko, praise God kasi ang Diyos talaga ang kumilos sa ating buhay. 10 years siya na iniwan ng asawa niya. Sabi niya sa akin, ayaw niya ng divorce at hindi siya naniniwala sa divorce as a Christian. Pero yung kanyang asawa, iniwan siya ng ibang lalaki at 3 anak niya ay pinalaki niya. Siyang bumuhay sa 3 anak niya at pinalaki niya ng tama at mabait na mga bata. So, na may takot din sa Diyos. At yung asawa ko, never siyang nanagarilyo at in all his life, never siyang uminom ng kahit anumang alak o kahit anumang alcohol. So, doon ako na proud sa kanya kasi never siyang uminom sa buong buhay niya at talagang straightforward siya sa Panginoong Diyos at mapagmahal siyang tatay. Yun talagang nagustuhan ko at yun talaga din ang hinahanap ko na pinag-pray ko na sabi ko, Lord, I'm praying for a father figure kasi nga maaga akong naulila sa tatay at namatay ang aking father. I was 5, almost 6 years old ako. So pinag-pray ko talaga din kay Lord na bigyan mo ako ng asawa na ang father figure. Dati ang aking panalangin ay talagang gusto ko talagang same age kami at kung sino una kong naging boyfriend, siya yung huli kong mapakakasama sa buhay. Pero ang Diyos ay mabuti at binigay niya ako ng isang tao na magmahal sa akin ng according to God's will, according to God's love, according sa pagmamahal din ng Diyos. At hindi man siya perfect, he's not a perfect husband, he's not a perfect dad, he's not a perfect na tao, pero si Lord talaga ang siyang nanguna sa aming buhay. He is the center of our life at binayayaan niya kami ng isang anak at ng isang negosyo dito sa Amerika, makapag-alaga ng mga matanda, makapag-alaga. Sabi ko sa kanya, this is my passion and this is my heart desire na talagang nasa puso ko na ang mag-alaga ng mga grandmas. So, it is the Lord answers my heart desire. Nakarating po ako ng Amerika at dito po naging buhay ko. That was 2008 nung dumating po ako. Naghintay po ako na almost a year kasi bumili po siya ng bahay. Kaya pala hindi niya kaagad na process ang aking fiancé visa. Dapat 6 months lang.
Pero sa awa ng Lord, nakarating naman ako in His perfect time. He makes all things beautiful. That was August 18, 2008 nung when we pakasal kami, our wedding day. That was the day na nag-pray din ako after 1 week na sabi ko, Lord, I pray pag dumating ako sa Washington State, ito ay ibibigay mo sa akin yung church at yung anak na sinabi ng doktor hindi na ako magkakaanak, pero sa awa ng Diyos ay binigyan niya ako ng isang napakagandang anak na kahit ang sabi ng doktor ay meron akong cancer, pero ang Diyos ay nagpagaling sa akin at talaga naman ang Diyos ay mabuti. At binigyan niya ako ng family na hindi ko naramdaman sa aking family dahil naulila ako sa ama. At ito nga ang aking asawa for 16 years. Thank you Lord for the gift of marriage. God bless.